Hindi mangyayari ito na sitwasyon natin ngayon na to the brink of exploding, no? Exploding na magkaroon ng people power that might lead to a revolution, either a bloody one or a peaceful one. I hope it's peaceful, or a civil war, or kaya secession, hihiwalay ang Mindanao. Kasi kung determinado yung tao, galit yung tao, at ang paniniwala ng tao, wala na silang tatakbuhan, wala na silang aasahan sa AFP, sa PNP, sa judiciary, sa legislation, sa Congress, Senate, sa executive, wala silang tatakbuhan, ang tao tatakbo sa sarili nila. Sila mag-unite, which is happening now, magbuklod-buklod, and they will declare yung tinatawag na revolution away from this government, and they will claim back yung demokrasya na gusto nilang mangyari because yun ang nasa loob nila. Ngayon kung tayo mananatili na walang pake and you look the other direction, you will have a country na talagang magpapatayan ang mga tao. You have to intervene. Yun yung sa akin, no? You have to intervene. Ngayon, kung ayaw ninyo, well, let's just say na it happened during your watch. Yun. It happened during your watch. Ang FGF, we're trying to maintain a neutral stand. We're trying to be cool-headed. Ayaw namin maglabas ng armas, magtawag ng revolusyon, magtawag ng armado, lahat lumabas armado, at kung sasaktan kayo ng AFP at PNP, banatan ninyo. Ayaw namin umabot sa ganon. Kaya kami, we are supporting the AFP and the PNP. But we are not supporting yung maling asal na ginagawa na mamumokpok, mantitirgas, magsusuppress, manghuhuli, illegal arrest, illegal detention. Hindi kami sumusuporta doon. In fact, nagagalit kami doon. And we are with the people. We are with the people. Because we are the people. We are the sovereign people. Hindi pwedeng umubra yung arrogante kayo na ang trato ninyo sa mga taong bayan, taong bayan lang na supi-supi, ganun lang. Hindi. Taong bayan, ang dahilan kaya kayo nandyan, gobyerno. Taong bayan ang dahilan kaya nagkaroon ng Department of Justice, Congress, Senate, Executive Department, na lahat ng agencies in government. Lahat yan naging posible at na-create dahil sa taong bayan because we want agencies that will serve us. We want a government that will serve us. Kaya kahit kumayod ng taong bayan, araw-araw, ang daming nagtatrabaho, ang dami kong kilala na nagtatrabaho, they make ends meet, wala nang kakainin, saktong-sakto yung pamasahe, saktong-sakto yung kakainin. Kawawang mga tao, wala na nga, hindi na nga sila makinig sa politika na yan. Kasi saktong-sakto lang yung oras nila para kitain nila yung kikitain nila. And a part of that goes to taxes para buhayin ang gobyerno nato. Nanakawan pa, kaya nakakasama ng loob eh. So, where are we? Nag-uusap nga kami, sabi namin, hanggang doon na lang ba yung klase natin? 92 generals, 92, no? Ang 1 star, 58. 25 yata, ang 26, ang 2 star. No? 6 yung 3 star, 3 yung 4 star. 92 generals total, tama ba yun? 92. If I remember right, pinakamaraming general na naproduce ng isang klase sa PMA. And where are they now? Where are the generals? Where are the colonels?
Where are you now? So, iniisip nga namin yung klase namin nandoon nung EDSA 1, EDSA 2, nandoon yung klase namin nung nagkaroon ng mga mamasa pa noon na yan, yung Marawi na yan. Our class sa academy, dinaanan lahat yung dinaanan ninyo, lalo na yung mga senior, galaw ng aso, dinaanan yung mga dinadaanan ng bansa natin. The class of 1983 is part of history. And the class has accomplished a lot of things, no? And we have brought in managers, leaders, mga eksperto sa Intel, mga nirevolutionize yung the way things are done. Hindi lang namin tinanggap kung ano ang status quo. Nag-isip ang mga member ng klase, mga mistako, nag-isip kung paano, how they will make the system better, how they will make the order of things na the people will benefit from. Yun yung class of 1983. Retired na nga lang ngayon Pero meron pang nandyan sa gobyerno na naninilbihan, nandyan si Ed Anyo, si Popong Felix. Wag nga kayong bastos, mga asunto. Ang ano doon, sige, distrakin nyo ako. Diraulo itong mga to. So, basa ka naman. So, ang ano doon, hindi lang sana hanggang dyan lang yung klase. So, ang usapan nga namin, oy, nako, tama na, huwag ka naman dyan. Ang usapan namin, perhaps, ang destiny ng klase is more than that. Not just producing 92 generals, but probably based dun sa nangyayari ngayon, baka may maging part yung klase, mga mista, no? Baka may part yung klase, as in other classes of the academy, na to shape this nation, to change this nation for the better. Kalimutan yung politika. Doon tayo sa tama. Doon tayo sa taong bayan. I'm not asking you, Mr. na to stand up and die for country. You did that a long time ago. We did that a long time ago. Hindi naman tayo namatay. May mga namatay tayo, Mr. What I am asking you probably is to contemplate, pag-isipan ninyo na kung may destiny si BBM, whatever that destiny is, destiny niya magpakabangag, destiny niya na to be the president na better than his father, kuno, or destiny niya na pababain yung bigas ng 20 pesos, o mag-produce ng 6 na milyon na bahay, destiny niya umabot hanggang 2028, o matanggal siya with a click of a finger, the people terminate him, tanggalin siya. Hindi natin alam Time will tell. And it's going to happen in the near future. Now, kung destiny ni Inday Sara na maging presidente, hindi natin din alam. O destiny niya na tsugiin siya? Hindi natin alam. Destiny ba ni Tatay Digong na matsugi doon o makauwi dito and then dito tsugiin? Hindi natin alam. Ang bawat isa sa atin ngayon is part of something that is unfolding before our eyes. The class of 1983, nandyan na tayo noon, nandyan pa rin tayo hanggang ngayon. Kaya mga tumagal sa serbisyo, clap, okay.
pensyonado na kayo ngayon. Okay. Nagdedepensa kayo kay Anyo. Okay. So, isipin ninyo, mas maganda siguro kung kinakailangan ng bansa natin na ituwid yung bansa such that we will become a Singapore, because definitely those who want to argue with me, you argue with me na we're doing well right now. Oh, come on. Huwag niyo lokohin yung sarili ninyo. We're not doing well. No? We are almost bankrupt. Tama ba yung magbenta ng ginto? Hindi tama yon. Tama ba yung PhilHealth? Hindi tama yon. Tama ba yung mga nangyayari ngayon na nasa yung pera? Tama ba yung 2025 budget? Hindi tama yon. Tama ba yung batas ginagamit na isuppress yung tao? Tama ba yung mga ginagawa ng Congress na yan? Hindi. It's happening right before our eyes. Kahit saang argumento mo dalhin, alam natin may mali. Aminin, may mali. Now, kung hahayaan natin yung mali, okay lang, kung yun ang gusto ninyo as a class. Okay lang. Pero ako, sa tingin ko, hindi pwedeng palakpasin Hindi pwede Kasi bansa natin to, mga padre. Bansa natin to. Mga mista, bansa natin to. Involve yung mga anak natin. Kung mahal ninyo yung pamilya nyo, mahal ninyo yung magiging apo ninyo, hindi pwede natin pabayaan. And this goes through sa lahat ng bugo-bugo, sa lahat ng retired at active at inactive, lahat ng officers, lahat ng sundalo, AFP man o policeman, Marines, Coast Guard, whatever. At sa lahat ng Pilipino, kung ano man ang inyong naging profesyon, hindi natin pwedeng palakpasin to. Because it involves our collective future. Kinabukasan natin. Hindi pwedeng hayaan natin ninanakawan tayo. Na tayo yung kumakayot para i-maintain yung mga ungas na yan. Para i-maintain yung mga magnanakaw na yan. Hindi pwedeng sila, akala mo kung gumastos, pera nila. Pero hindi nila pera. Pinamimigay nila yung pera at ginagawang tamad ang Pilipino through ayuda. Hindi tama yun. Kasi eleksyon. Hindi tama Kaya kahit saan nyo daanin, mag-argumento. Ang bottom line yan, ang laki ng mali. The politicians now have violated public trust. They continue to violate the Constitution, and that cannot go on forever. So mga mistang, iniisip ko nga kakailanganin ng bansa natin ng transformational leaders, mga pinuno na ginastusan naman ng bansa natin, na hinubog ng ilang dekada ng experience, paninilbihan, hanggang sa magretiro kayo. Pero, ano ganun na lang? Retirado na kayo, wala kayong pakialam? O lalahok kayo sa nation building, sa reboot ng bansa natin, itatama ba natin o pababayaan na lang natin? Not asking you to die for country. I'm asking you to give hope to our Filipino people. Give them hope. Bigyan niyo sila ng kahit katiting na pag-asa na merong mga taong matitino na tatayo para isaalang-alang na yung kinabukasan ng bansa natin. So, I hope and pray na from 1983, 82, 81, pabalik, 79, 78, 76, 77, all the way up and all the way down, the core, the long gray line, 84, 85, 86, 87, 88, 89.
Browner, 89. Marbil, 91. And so on. Hanggang 2024, 2025. Mga kadete, mag-aral lang kayo, huwag kayo sasali. Magbigay kayo ng opinion, magsalita kayo. Pero huwag kayong bababa. Mag-aral na lang kayo. Be part, be a leader. Tayong mga PMAer, kahit non-PMAer, be a leader. Be part of the overall destiny of this country. Be part of it. Each one of us may ginagawa para sa bansa. Duterte, Inday, Marcos, si Tamba, lahat yan nangyayari right now, in real time. May nangyayari, yung Quadcom na yan, yung mga senador na yan, lahat hanggang sa COMELEC, no? Sa different agencies in government. Lahat performing their they're supposed to be tasking ayon sa langit.